Si Shirota ay isang mahiyain at walang kaibigan na hindi sinasadyang makita ang pinakasikat na babae sa paaralan na nagbibihis. Gayunpaman, nang malaman niya, pumayag itong gumawa siya ng mga bagay na hindi dapat bilang kapalit ng pananatili niyang sekreto. Sa simula, nang magpasya si Shirota na magpalipas ng oras sa bodega ng paaralan dahil wala siyang kaibigang kasama, doon niya narinig na may nagbukas ng pinto, at si Takamine pala ito, ang pinakasikat na babae sa kanilang paaralan. Habang nagtatago siya, biglang nagsimulang maghubad si Takamine, at nagpasya si Shirota na manatiling nakatago dahil ayaw niyang mapagkamalang Meniakis. Pagkatapos ay hindi niya napigilan ang sarili at sumilip, at nakita niya ang lahat. Tanaw ng kanyang mga kurba. Pagkatapos niyang palitan ang kanyang damit, casual na umalis si Takamine sa silid. Ngunit labis na namangha si Shirota dahil nakita niya ito ng malinaw, at halos sapat lang ang nakuha ni Shirota para pumasa. Pagkatapos, nalaman ni Takamine na hindi siya nakakuha ng perpektong marka. Ang buong klase ay natahimik. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng mas mababa sa perpekto. Tapos, biglang tinanggal ni Takamine ang kanyang panakip sa katawan at isiniwalat ang kanyang mga alindog sa buong klase, at hindi maintindihan ni Shirota kung bakit siya nagsimulang kumilos ng bastos. Bago pa siya makapagsalita, nakaramdam siya ng kakaiba at nakita ang sarili niya sa simula ng klase nang tawagin siya ng kanyang guro para kunin ang resulta ng kanyang pagsusulit. Nalito si Shirota dahil hawak na niya ito, pero pagkatapos ay napagtanto niyang nananaginip lang pala siya. Pagkatapos, si Takamine naman ang kukuha ng resulta ng kanyang pagsusulit muli, ngunit hindi tulad sa kanyang panaginip, sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng perpektong 100%. Kalaunan, nagpasya siyang tanungin ito kung totoo ba ang nakita niya at nagtungo sa opisina ng Student Council. Nang harapin niya ito, agad siyang tinanong nito kung may iba pa siyang sinabihan, ngunit tiniyak ni Shirota na walang ibang nakakaalam maliban sa kanya. Pagkatapos, hinarap niya ito at idiniin sa dingding at tinanong kung nakita ba nito ang kanyang mga plano, ngunit napipi si Shirota. Nakita ang reaksyon nito, sinabi niyang gusto niyang kausapin ito at inalok ng tubig para pakalmayin. Napakakaba ni Shirota kaya natapon niya ang tubig, ngunit nakaiwas ito at sinabihan siyang mag-relax. Binuksan niya ang kanyang damit at inalis ang isang bagay mula sa kanyang katawan, na nagdulot kay Shirota ng kaparehong pakiramdam na naramdaman niya sa klase. Sa sumunod na sandali, tumingin siya kay Takamine at nakita itong basang-basa sa tubig na natapon niya, kahit pa nakita niya itong umiwas kanina lang. Inutusan niya itong kumuha ng tuwalya at pan-asa ng kanyang dibdib, at nerbiyos na sumunod si Shirota dahil siya ay isang duwag habang ginagawa niya ito. Hiniling niya na mapansin ni Shirota ang isang kakaiba sa kanya. Ngunit nang hindi ito maramdaman ni Shirota, hinawakan niya ang kamay nito at idiniin sa kanyang dibdib. Hindi pa rin maintindihan ni Shirota dahil umalis ang lahat ng dugo sa kanyang utak patungo sa ibaba, kaya sinipa niya ito sa maselang bahagi at sinimulang pagsabihan siya dahil sa pagiging hanggal. Sa wakas, sinabi niya kay Shirota na may suot siyang plot cover kanina, ngunit wala na ito ngayon dahil sa kakayahan niyang tinatawag na Eternal Virgin Road. Ipinaliwanag pa niya na kaya niyang tanggalin ang kanyang plot cover upang baliktaran ang oras, na siyang ginawa niya upang tumapon ng tubig sa kanya. Bukod pa rito, ang mga nakita ang kanyang katawan na nagpapanatili ng mga alaala ng mga kaganapan, at yun ang dahilan kung bakit naaalala ni Shirota na siya ay isang malandi sa klase. Habang naiintindihan ni Shirota na siya ay lubos na kakaiba, ipinagpatuloy ni Takamine na palagi siyang nangangailangan ng mga bagong takip ng plano tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya, hinihiling niya kay Shirota na maging kanyang taga-tulong sa pagbabago ng anyo at tulungan siyang magpalit anumang oras na kailangan niya ng bagong set. Ngunit tumanggi si Shirota na tanggapin dahil siya ay isang birhen. Habang papalayo siya, hinaranggan ni Takamine ang pinto, at kung paano man, napunta siya sa ibabaw niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay niya at inilagay sa kanyang dibdib, bago pa man sumisigaw ng ubod lakas. Biglang nagsipasok sa silid ang ibang mga estudyante, at sinabi ni Takamine sa kanila na tinangka ni Shirota na nakawin ang kanyang record. Di nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin siya, ngunit alam niyang kayang bawiin ni Takamine ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagbilang niya rito, matapang siyang hinilingan nito na sumumpa na magiging kanyang personal na taguan ng mga lihim, at nang pumayag si Shirota, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang oras.
Pagkatapos nyon, nag-iisa si Shirota sa silid kasama si Takamine, at sinabi nito sa kanya na isuot sa kanya ang kanyang plot armor bilang una niyang gawain, dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ginawa ni Shirota ang ipinag-uutos, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata sa proseso. Kinabukasan, napanaginipan ni Shirota na nakipaghalubilo ng matalik kay Takamine, tanging para lang arestuhin siya ng pulis dahil sa panliligalig. Matapos magising mula sa bangungot na ito, tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita na nagpadala si Takamine ng ilang maagang materyal na nakakapukaw, na nakapagpamula sa kanya. Nang maglaon, lumakad siya patungong eskwelahan, iniisip kung ano ang inihanda ni Takamine para sa kanya ngayong araw, at hindi pa rin siya makapaniwala na ang Diyosa ng kanilang paaralan na may kaakit-akit na pangangatawan ay ginawa siyang kanyang pansariling taguan ng mga lihim. Sa sandaling yun, dumaan si Takamine sa kanyang tabi at sinabing gusto niya siyang makipagkita sa student council room. At ang mga lalaki sa paligid niya ay hindi makapaniwala na kinakausap niya ang isang pangit na talunan na katulad niya. Pagdating doon, si Shirota ay naakit nang makita niya ang kanyang magandang mga binti at tinanong siya kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Ibinigay naman ni Takamine sa kanya ang isang bag na puno ng kanyang mga pabalat ng plot. Sinabing ito ang kanyang mga bala para sa araw na iyon, at kailangan niya itong dalhin sa lahat ng oras upang malaya niyang magamit ang kanyang mga kapangyarihan. Idinagdag niya na kailangan niyang punuin siyang muli pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan, kahit pa sila ay nasa gitna ng klase. Nang igiit niya na magkarga sila sa oras ng break, ipinaliwanag ni Takamine sa kanya na kailangan niyang palaging handa ang kanyang mga kapangyarihan dahil anumang bagay ay maaaring mangyari anumang oras. Nang mag-alinlangan si Shirota, ipinaalala niya sa kanya na kaya niya palaging bumabalik sa panahon nang siya ay arestuhin at nag-aalok pa na ipapakita muli sa kanya ang bukid niya ng melon bilang gantimpala. Pagkatapos ay ipinahigi niya ito at yumukod sa ibabaw nito, na nagpapahiwatig na baka pagbigyan ka niya kung magiging mabait ka. Nang magmakaawa si Shirota na tigilan na siya sa panggugulo, ay bumangon siya at ninais na sana ay tigilan na nito ang pagiging duwag. Pagkatapos ay nahiya siya at sinabing nakakahiya para sa kanya na umasal ng ganito sa harap ng ibang lalaki, ngunit ayos lang sa kanya na gawin ito sa kanya. Sabi ni Shirota na wala itong pakialam kung mamatay siya bukas, kaya agad na bumalik si Takamine sa kanyang palaban na ugali at inamin na mahirap manipulahin ang isang lalaking tulad niya. Dahil dito, tumalikod si Shirota para umalis, pero pinapaalala ni Takamine sa kanya na kailangan niyang isauli ang bag nito pagkatapos ng klase, kahit pa natutukso siyang dalhin ito pauwi at pagkaabalahan. Mamaya sa klase, pinabasa siya ng isang tula ng guro, at binasa niya ito ng walang kamali-mali, na nakapagpakalma kay Shirota dahil hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang bugso ng hangin ang pumasok sa klase, at pinakiusapan ng guro ang isang estudyante na isara ang bintana. Bigla, tumayo si Takamine at sinabi kay Shirota na gusto niyang i-reload siya nito ng mabilis dahil gagamitin niya ang kanyang mga kapangyarihan. Di nagtagal, bumalik ang oras sa bago niya basahin ang tula, at sa pagkakataong ito, naghintay siya para ang malakas na ihip ng hangin na pumasok sa klase. Sa naayos na kapaligiran, muling binasa ni Takamine ang tula, ngunit sa pagkakataong ito, binago niya ang buong damdamin ng klase, na naging dahilan upang palakpakan siya ng lahat. Pagkatapos, mapaglaro siyang tumingin kay Shirota, at naunawaan ng lalaki na oras na para gampanan niya ang kanyang itinakdang tungkulin. Nagsimulang mataranta ang lalaki dahil napapalibutan sila ng lahat ng nasa klase, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang ipinag-uutos. Pagkatapos, itinapon ni Takamine ang kanyang labaha sa sahig at nagkunwari na kay Shirota iyon, upang kunwari ay pulutin niya ito at sa proseso ay tulungan siyang makapagpatuloy. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, nagpasya siyang mas mabuting magpanggap na casual lang, kaya buong tapang siyang lumapit kay Takamine. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang mga iyon sa kanyang mga hita at mabilis na bumalik sa kanyang upuan, gamaan ang pakiramdam dahil walang nakakita sa kanya. Matapos ang klase, gamaan ang pakiramdam ni Shirota na tapos na rin sa wakas, ngunit pagtingin niya kay Takamine ay nakita niyang hindi niya ito na-reload ng maayos, at iginagalaw nito ang kanyang mga binti para mag-adjust. Kinabahan siya rito, lalo na nang muli siyang bigyan ni Takamine ng mapaglarong tingin, hudyat na gusto nitong tulungan siya. Napansin din niyang tinatawag ng guro ang mga estudyante para isauli ang kanilang mga test, at kung matatawag si Takamine ng ganito,
tiyak na mawawala ang kanyang plot armor, dahil lagi siyang ibalik siya sa panahon na siya ay naaresto. Nagsimulang pawisan si Shirota at napagtantong kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Nang tawagin ng guro ang pangalan ni Takamine, mabilis siyang tumayo at nagkunwari na nagkamali siya ng dinig at ang pangalan niya ang tinawag ng guro. Sinabihan siya ng guro na ibalik kay Takamine ang papel nito dahil naroon na rin lang siya, kaya bumalik siya sa mesa nito at ginawa ang ipinag-utos. Palabas na sana siya nang puluputin ni Takamine ang kanyang mga binti sa palibot niya at sinabihan siyang kailangan niya itong isuot ng maayos, na nagpakaba sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang tuhod para itulak ang takip ng plot sa lugar nito, ngunit nagsimulang makaramdam si Takamine ng kaunting pagkabasa. Nang tawagin ng guro ang pangalan ni Shirota, bigla siyang lumingon, na naging dahilan upang sumagi ang tuhod niya sa maselang bahagi ni Takamine, at ito ang nagparamdam sa kanya ng isang masayang ingay. Pagkatapos ng klase, nagkita sila sa silid ng student council, kung saan inamin ni Takamine na samobra siya at humingi ng paumanhin para dito. Tinanong ni Shirota kung ano ang mangyayari kung siya mismo ang lumapit sa guro, at sinabi ni Takamine na alam niyang hindi papayagan ni Shirota iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya ito iniligtas, tinatanong kung ayaw niyang makita ng iba ang kanyang plot armor. Naalala ni Shirota ang sinabi nitong nakakahiya para sa kanya kung may ibang makakita nito, kaya nang tanungin niya kung ano ang mararamdaman niya kung totoo yun, sinabi ni Takamine na ito. Talagang ikaliligaya niya na pinuprotektahan siya nito. Namula si Shirota at nagtanong kung bakit siya gumawa ng masayang tunog kanina, at mariin niya itong itinanggi. Kinabukasan, hiniling ng guro kay Takamine na dalhin ang mga takdang aralin sa kanyang opisina, ngunit inalok siya ng tulong ng ilang humahanga sa kanya, na nagsasabing masyado itong mabigat para sa kanya. Gayunpaman, bigla niyang sinimulang tanggalin ang kanyang plot armor at tinanong si Shirota kung nabigo ba siyang maunawaan kung sino na siya ngayon. Matapos niyang ibalik ang oras, napagtanto ni Shirota na hiniling pala niya na sundan siya kahit saan siya magpunta, kaya mabilis siyang nag-alok ng tulong sa kanya. Maya-maya, pinagalitan niya sa kanya dahil napilitan siyang mag-aksaya ng isang pares dahil sa kakulangan niya sa kakayahan, at pinagsosorry niya ito habang muli nitong niloload ang gamit niya. Pagkatapos, nagsimula silang maglakad patungo sa opisina ng guro, ngunit maraming estudyante ang nag-alok na buhatin ang kalahati ng mga kwaderno ni Takamine. Dahil dito, napagtanto ni Shirota na itinuturing siyang Diyos rito, at ang lahat ay napakadali para sa kanya. Pagkatapos, nakita niyang tinanggihan ni Takamine ang kanilang tulong at nakipagkwentuhan sa kanila tungkol sa kanilang mga personal na interes, at dahil dito ay napagtanto ni Shirota na alam niya ang mga libangan ng bawat isa. Kalaunan, tinuruan ni Takamine si Shirota na kailangan niya itong samahan saan man ito magpunta sa paaralan, at tinawag niya itong tanga dahil hindi agad nito naintindihan yun. Habang sila patuloy sa paglakad, tinanong ni Shirota kung paano niya napamahalaan ang lahat ng mga taong yun, at sinabi ni Takamine na dahil siya ay isang mahusay na pangulo ng konseho ng mag-aaral. Humanga rin siya na alam niya ang mga pangalan ng lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, at ibinunyag ni Takamine na sinasalo niya ang pangalan ng bawat isa sa mismong araw na naging pangulo siya. Idinagdag niya na dahil alam ng lahat ang pangalan niya dahil sa kanyang tungkulin, hindi patas sa iba na hindi niya ipinapakita sa kanila ang parehong paggalang. Habang patuloy silang naglalakad, inamin ni Shirota na ang akala niya ay sikat si Takamine dahil siya ay may malaking koneksyon. Ngunit sa totoo lang, nagtrabaho siya ng napakahirap para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Sa bandang huli, ibinunyag ni Takamine na mayroon siyang sinasalo niya rin ang pangkalahatang profile ng lahat ng estudyante, at kasama rito si Shirota rin. Pagkatapos ay inilista niya ang lahat ng alam niya tungkol dito, kabilang ang katotohanang mahina ang kanyang loob, may mababang pagpapahalaga sa sarili, walang gaanong ambisyon, at halos walang silbi sa lahat ng kanyang ginagawa, tulad ng isang karaniwang anti-school viewer. Habang patuloy siyang nagsasalita tungkol sa ilan sa kanyang mga personal na bagay, nagpanik si Shirota at tinanong kung ginawa niya ang lahat ng pananaliksik na yun para sa lahat. Biglang sinaman ng tingin ni Takamine sa kanya at tinanong kung bakit niya ipinapalagay na iba ang kanyang magiging pagtrato sa kanya kaysa sa iba pa. Dinaragdag na kailangan niyang pigilan ang kanyang kayabangan. Pagkatapos ay tinawag niya itong makasarili at mapaglihim na may masamang layunin, pinaalalahanan siya na tinititigan niya nang hindi tama ang kanyang dibdib sa silid ng kagamitan sa gym noong isang araw.
Pagkatapos ay nagtataka siya kung bakit hindi na siya tinitingnan ng lihim nito simula noon, at sinabi ni Shirota na dahil ayaw niyang gawin ito. Habang nagsisimula siyang maglakad, sinipa niya ito sa binti at pinagmataasan siya. Tinanong kung titingnan niya ito kung sabihin niyang hindi niya iniisip. Bigla, umupo siya sa ibabaw niya at iginiit na tingnan siya, na nagparamdam kay Shirota ng kakaiba sa kanyang pagkalalaki. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang dibdib sa kanya at tinanong kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito, ngunit tinulak siya ni Shirota palayo, sinabing titingnan lamang niya sa kanya kung nagde-date sila. Nagsimulang tumawa si Takamine dahil hindi niya inaasahan ang ganoong tugon at pagkatapos ay tinanong kung nagpapantasya siyang makasama ito. Sumigaw si Shirota na hindi siya nagpapantasya dahil natatakot siya, ngunit umalis si Takamine, sinabing hindi naman niya mamasamain kahit oo ang sinagot nito. Nalito si Shirota at sinubukang sundan ito, ngunit nadulas at bumagsak sa hagdan. Ilang sandali pagkatapos, nagising siya sa infirmary sa laboratorio ni Takamine at nagpanik, ngunit pinakalma siya nito at ipinaliwanag na nahulog siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para baliktaran ang oras, ngunit nanatili itong walang malay pagkatapos, kaya dinala siya nito dito. Pagkatapos ay inilapit niya ang mukha nito sa kanyang makakapal na hita at sinabihan siyang magpahinga pa ng kaunti habang muling sinusuri niya ang kanyang profile. Ngayon, tinawag niya itong may mababang pagpapahalaga sa sarili, duwag, at peking ginoong birhen, kasama ang pagiging isang katawa-tawang lubos na kagalang-galang na tao. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na hindi pa siya nakakapag-reload matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya huwag nitong silipin ang kanyang inihaw na baka. Napagtanto ni Shirota na namiss niya ang kanyang klase sa gym, ngunit pagkatapos ay naisip na hindi naman yun malaking bagay dahil hindi naman siya masyadong mahilig tumakbo. Pinagsabihan ni Takamine si Shirota dahil sa kakulangan nito ng ambisyon, ngunit nang sabihin ni Shirota na hindi niya mamasamain na maging pinakamagaling sa kahit isang bagay, nagpasya siyang tulungan siya. Di nagtagal, mayroon siyang sariling klase sa gym at pinagpapahabol niya ang mga lalaki, ngunit si Shirota ay nasa huling pwesto tulad ng dati. Pagkatapos ay inihinto niya ito sa kalagitnaan ng lap at inilapit, galit na sinabihan na ayusin ang kanyang porma at i-relax ang balikat dahil siya ang nagturo sa kanya. Gusto niyang manalo ito sa unang pwesto, ngunit nabigo niya ito sa hindi man lang pagtatapos ng karera. Sa sandaling yun, nagsimulang umaksyon si Takamine at idineklara na uulitin nila ito hanggang sa tama ang gagawin nito. Dinala sila nito sa simula ng karera, kaya sinabihan siya ni Takamine na bilisan dahil kailangan niyang asikasuhin siya pagkatapos. Sa gitna ng karera, sinasabihan ni Takamine ang mga lalaki habang nakasakay sa bisikleta at tumayo, kaya napagtanto ni Shirota na sisilipan ng lahat ang kanyang ibabang bahagi kung siya ay nagpapatuloy. Ayaw niyang ma-enjoy ng iba ang tanawin, kaya't nagawa ni Shirota ang isang kahangahangang gawa sa pagtakbo ng kasabay ng bilis ng bisikleta upang maharangan niya ang tanawin gamit ang kanyang katawan. Sa huli, nagtapos siya sa unang pwesto at bumagsak sa sahig. Ngunit muling binigyan siya ng lakas ni Takamine sa pagpakita sa kanya ng masarap na tanawin ng kanyang inihaw na baka at inutusan siyang i-reload siya. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang kanyang nararamdaman, at inamin ni Shirota na kahit pagod siya, masaya siya na natapos niya ang karera. Binigyang diin niya ang katotohanan na siya ang nag-unang nakapuntos. Ngunit si Shirota ay labis na nabighani sa kanyang mga cake kaya hindi niya man lang ito napansin. Pagkatapos ay naglaan siya ng isang sandali upang pag-isipan na siya ang nag-unang nakapuntos at inamin na masaya talaga siya tungkol doon, at ang tapat niyang reaksyon ay nagpangiti kay Takamine. Pagkatapos noon, umuwi si Takamine ngunit nakalimutang dalhin ang kanyang bag ng mga pabalat, kaya tinawagan niya si Shirota para ipaalam na magjo-jogging siya sa gabi. Nagtaka si Shirota kung dapat ba niyang isauli agad ang bag dahil malapit lang ang bahay nito. Ngunit napagtanto niya na baka sinusubukan lang siya nito, dahil hindi naman ito humingi ng tulong. Bigla, nagpadala ito sa kanya ng litrato ng sarili at sinabing malaya ang kanyang pananamit ngayon, na nagpapanik sa lalaki. Nang magpadala ito ng isa pang litrato sa labas, nakita niya ang isang lalaking nakatitig dito sa background at nag-alala siyang baka mabastos ito. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo si Takamine ng mag-isa sa bangko ng parke, naghihintay kay Shirota na dumating, ngunit napagtanto niya na baka hindi ito dumating at nagpasya siyang i-text ito na pwede niyang ibalik ang bag bukas, bago pa man niya ito may send. Dumating si Shirota na tumatakbo, na nagpula sa mukha niya,
ngunit binaliwala niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang slout dahil sa pagka-late. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ito dumating kahit hindi naman niya ito pinapanta at inamin ni Shirota na nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sa isang sandali, iniwan ni Takamine ang kanyang pagpapanggap na mas mabuti sa lahat at pinasalamatan ito sa pagiging mabait, bago pa man siya bumalik sa kanyang pagiging mapang-asar. Kinuha niya pabalik ang bag at nagsimulang maglakad ng may banayad ng ngiti, at nagpasya si Shirota na ihatid siya sa bahay. Kinabukasan sa klase ng paglangoy, ipinapakita ni Takamine kung gaano siya kabilis sa pamamagitan ng pagtatala ng record na oras, na ikinagulat ni Shirota dahil ang dating record ay hawak ng isang propesyonal na manlalangoy. Saka naman, sinabi ni Takamine sa kanya na gusto niya itong ulitin at ibinalik ang oras sa simula ng karera. Pagkatapos ay inulit niya ang buong bagay sa pamamagitan ng backstroke, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Shirota nang makita niya ang kanyang buong anyo habang ipinapakita ang kaakit-akit na paggalaw. Matapos ang karera, sinubukan ni Shirota na tumakas, ngunit pinigilan siya nito, nagtataka kung bakit hindi niya kinukwestiyon ang desisyon nitong ulitin ang karera. Kinakabahang sinabi ni Shirota na wala siyang oras, ngunit sinabi pa rin ni Takamine sa kanya na gusto lang niya, para magmukhang mas kaakit-akit. Pagkatapos ay tinanong niya kung aling paraan ang pinaka-nakapagpahanga sa kanya, ngunit natigilan si Shirota dahil ayaw niyang sabihin sa kanya na abala ang kanyang paningin sa kanyang anyo habang nagba-backstroke. Nang tawagin niya itong suspetsyosyong lalaki, kinakabahang umiwas si Shirota sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan ng walang panloob na kasuutan, kaya't ipinahiwatig niya na iba ang ginamit niya. Pagkatapos ay napako ang tingin niya sa kanyang dibdib at na-realize niyang ginamit niya ang isa sa kanyang panakip sa dibdib, na nagpamula sa kanya, habang humarap siya para itago ang biglaang pag-igting sa kanyang katawan. Bumulong si Takamine sa kanyang tenga na huwag siyang umuwi ng maaga pagkatapos ng klase bago siya casual na lumakad palayo. Pagkatapos ay isinama niya itong mamili sa isang bahagi ng tindahan na magiging napakahalaga sa takbo ng kwento. At nalilito si Shirota kung bakit siya dinala dito. Sabi niya, nauubusan na siya ng gamit, at gusto niyang bumili ng bago-bago mabilis na ipinakita ang dalawa sa kanila, na kinabahala niya. Tinanong niya kung bakit siya nahihiya samantalang ito ang paborito niyang lugar sa mundo, ngunit iginiit ni Shirota na pumunta lang siya rito dahil pinilit siya nito. Upang lalo pa siyang asarin, pinapili ni Takamine siya ng pares na pinakamaganda sa kanya dahil siya raw ang magbibihis sa kanya ng mga ito sa tuwing. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ipinikit ni Shirota ang kanyang mga mata at pumili ng isa ng hindi tinitingnan, ngunit napili niya ang pinakakakaibang pares sa buong seksyon. Sinimulan siyang asarin ni Takamine dahil sa kanyang malisyosong isip, kaya pinigilan niya ang kanyang panloob na gulat at sinimulang tingnan ang iba pang pares na babagay sa kanya. Matapos pag-isipan ang personalidad ni Takamine, napili niya ang isang kulay asul. Sabi niya pinili niya lang ito nang hindi sinasadya. Sabi ni Takamine na susukitin niya ang mga ito, ngunit pinilit niya itong sumama dahil ito ang magpapasuot sa kanya. Pagkatapos, pinayukod niya ito at sinabi na mas makapal ang suot niyang panloob ngayon, na nangangahulugang hindi ito makasilip kahit gustuhin pa man niya. Kinabahan si Shirota, ngunit pilit nitong pinakalma ang sarili at tinulungan siyang sukatin ang bagong pares, ngunit yumuko lamang ito at ipinakita sa kanya mula sa likuran. Matapos ay lapit ang likuran nito sa kanyang mukha, nakaranas si Shirota ng sobrang pagkabigla ng pandama at nawala ng malay. Parang isang tunay na birhen. Maya-maya, inaasar siya ni Takamine na parabang nahimatay siya dahil sa sakit, kahit alam niyang dahil yun sa kanya habang nakasakay sila sa lift. Muling tanong niya kung bakit asul ang pinili niya, at sagot ni Shirota ay random lang. Gayunpaman, diniin niya ito sa dingding at hiningi na sabihin sa kanya. Kaya inamin ni Shirota na ipinapaalala sa kanya nito ang asul na langit at karagatan dahil sa kanyang mataas na antas. Dahil dito, biglang lumabas si Takamine mula sa lift nang walang anumang reaksyon, at hinabol niya ito para tanungin kung hindi niya ba gusto ang mga iyon. Sabi ni Takamine, hindi siya suot ang mga ito, ngunit hindi dahil ayaw niya sa mga ito, kundi dahil ayaw niya itong aksayahin para sa kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, nagsimulang magpakita ng mga senyales ng lagnat si Shirota, kaya nang matapos ang klase, nagpasya siyang umuwi ng maaga. Napansin ni Takamine na pilay siya at nagpasya siyang ihatid ito sa bahay,
Ngunit pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang kwarto at napansin na napakalinis ng kanyang kwarto kumpara sa kanyang buhay, na magulo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng ilang materyal na di angkop sa kanyang computer, ngunit ang tanging nakita niyang pinagtutuunan niya ng pansin ay mga gawa na di angkop tungkol kay Takamine. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit ito naroroon, at sinabi nitong tinitiyak niya. Maayos ang kanyang aparador para magampanan niya ng maayos ang kanyang mga tungkulin. Nalaman niya pagkatapos na hindi pa kumakain si Shirote buong araw, kaya nagpasya siyang ipaghanda siya ng masarap na pagkain. Nag-alok pa siyang magsuot lamang ng apron habang nagluluto, at lalong tumaas ang kanyang lagnat dahil dito. Sinimulan niya itong itulak palabas ng kwarto, habang sinasabing baka sipunin din siya, at napagtanto ni Takamine na may punto siya. Ginamit niya pagkatapos ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang oras, at nakita ni Shirote ang mainit na pagkain at mga tuwalya na may singaw sa kanyang mesa. Sinabihan niya itong kumain na habang nililinis niya ang kusina, at nangakong babalikan siya. Pagkaalis niya, napagtanto ni Shirote na binawi na niya ang pang-aasar sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit parang papi ang turing niya sa kanya sa ilang araw habang mabait naman sa ibang araw. Pagkatapos ng pagkain, habang nakahiga siya sa kama at iniisip kung mabait ba ito sa kanya dahil sa pansariling dahilan, bumalik si Takamine upang linisin ang kanyang lamesa. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga, bigla siyang sumampas sa kanyang hig-on, na sinasabing kailangan niyang panatilihing mainit ang kanyang katawan. Nang yumangal si Shirote, ginamit niya ulit ang kanyang kapangyarihan, at ibinunyag na sinigurado niyang hindi masyadong pagpawisan noong oras ng gym, kaya mabango siya. Shirote sabi niya na di siya nagpoprotesta dahil dito, kaya tinanong siya ni Takamine kung mas gusto niya na amoy pawis siya. Medyo naiinis si Shirote kasi pinagtatawanan na naman siya, pero niyayakap siya ni Takamine at sinabing ginagawa lang niya ang kinakailangan para mapabuti ang pakiramdam niya. Habang pumapabilis ang tibok ng puso ni Shirote, humihilig siya papalapit at sinasabing gamitin na lang siya bilang pinagkukunan ng init, pero nahihirapan ang lalaki kasi nakahiga siya sa tabi ng pinakahot na babae sa paaralan nila. Maingat na sinabi ni Takamine na lumampas na siya sa pang-aasar sa kanya at nagmukha siyang hindi mabait, at dahil doon, humihingi siya ng tawad. Pagkatapos, pinasok niya ang mukha ni Shirote sa dibdib niya at sinabing ang katawan. Naglalabas ng oxytocin kapag dumikit ang balat sa balat, at makakatulong ito sa kanya na makapagpahinga. Dahil malayo ang nilalakbay niya para sa kanya, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para matulog imbes na mag-isip ng kung ano-anong bagay. Sa sandaling yun, napagtanto ni Shirote na wala siyang naramdaman kundi kapanatagan, at isa siyang tunay na mabuting tao na labis na nagmamalasakit sa kanya, habang siya'y nakakaidlip. Tinanong niya kung ang kabaitan niya ay parang carrot na nakasabit sa patpat, at kinakabahang tinanong ni Takamine kung alin ang mas gusto niya. Noon din, napansin niyang nakatulog na ito, kaya hinayla niya ito palapit para panatilihing mainit. Maya-maya, habang siya'y naglalakad, bahay, napansin niya ang ilang batang naglalaro at naalala niya kung paano wala siyang kaibigan noong bata. Pagkatapos, isang araw, pinakain niya ang isang ligaw na pusa at naging kaibigan si Shirote dahil madalas din itong pakainin ang kaparehong pusa. Sa kasalukuyan, umuwi si Takamine sa kaparehong pusa na nagngangalang Kuro, na inampun niya. Sinabi ni Takamine kay Kuro na hinding-hindi siya gagawa ng ganoon para kay Shirote kung hindi siya nagmamalasakit dito. Inamin na palabas lang ang pagiging mapang-asar na ito. Kinagabihan, nagising si Shirote sa isang text mula kay Takamine, na nagsasabing nag-iwan siya ng pagkain sa ref. Habang kumakain, naalala niya kung gaano nagmalasakit si Takamine ngayong araw, at ito ay nagpaparamdam sa kanya ng mahiyain. Kinabukasan, tinanong ni Takamine si Shirote kung tapos na ba nito ang kanyang takdang aralin, ngunit sinabi ni Shirote na hindi pa dahil ang petsa ng pagsumite ay pagkatapos pa ng summer break. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na magkakaroon ito ng dagdag na mga klase sa panahon ng bakasyon at wala ng panahon para sa takdang aralin. Pumayag din siyang tulungan itong kumpletuhin yon, ngunit bilang kapalit, kailangan itong ipahayag na maglilingkod siya rito habang buhay. Napagtanto ni Shirote na bababa ang kanyang mga grado kung hindi niya kukumpletuhin ang mga takdang aralin, kaya nagpasya siyang kumpletuhin ang mga ito sa loob ng klase nang walang tulong ni Takamine. Tinanong ni Takamine kung natuto siyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa sa panahon ng karerang yon, at kinakabahan siyang sumagot ng oo.
Nang maglaon sa klase, lihim na ginagawa ni Shirota ang kanyang takdang aralin nang tawagin si Takamine sa pisara para magsulat. Gayunpaman, aksidenteng nabangga siya ng guro at nasira ang kanyang perpektong sulat, na nagtulak sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, pinigilan niya ang sarili na gamitin ang mga ito at inayos ang pagkakamali, dahilan para mamangha si Shirota. Maya-maya, narinig ni Shirota ang isang babae na nagpapasalamat kay Takamine dahil sa pagrerekomenda ng relo para sa kanyang kasintahan, at napagtanto ni Shirota na isa siyang eksperto kahit sa larangang ito. Sinabi naman ng babae kay Takamine na kakatalaga lang ng bagong modelo ng relo na yun, at pinag-isipan ni Takamine ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, bigla siyang huminto at sinabi sa babae na pwede niyang ipagpalit ang nabili niya para sa isang mas bagong modelo na ikinaguguluhan ni Shirota. Sa klase sa sining, sinubukan muli ni Takamine ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ngunit huminto, at napansin ni Shirota na tila siya ay pagod pagkatapos ng mga klase. Gamaan ang kanyang pakiramdam nang sa wakas ay naipasa niya ang kanyang takdang aralin, ngunit pagkatapos ay napahinto niya si Takamine na pilay na naglalakad sa bulwagan. Nilapitan niya ito upang tanungin kung ayos lang ba siya dahil hindi pa nito nagagamit ang kanyang kapangyarihan kahit isang beses, at nagkunwari si Takamine na nilamag lang siya. Nakita ni Shirota ang kanyang kasinungalingan at napagtanto niyang nagpigil siya upang matapos niya ang kanyang takdang aralin, kaya hiniling niya sa kanya na ulitin ang buong araw. Patuloy siyang nagkukunwari na ang lahat, ayon sa plano niya ngayon, ngunit nakita ni Shirota mula sa kalagayan ng kanyang katawan na halatang may kakaiba sa kanya. Sinabi niya na sarili niyang desisyon na huwag nang ulitin ang araw, ngunit kung gusto niya talagang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang alisin ang mga bumabalot sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na kung ipagpapatuloy niya ito sa buong araw, mawawala ang mga takdang aralin na pinaghirapan niya, ngunit sinabi ni Shirota na ayos lang yun dahil nagawa na niya ang mga ito ng isang beses, at mas madali na sa ikalawang pagkakataon. Idinagdag din niya na mas gusto niya si Takamine kapag hindi ito nagpipigil, kaya nagsimulang mamula si Takamine at dahan-daang nagpakita ng higit pa sa kanyang sarili. Pagkatapos ay iniabot ni Shirota ang kanyang mga kamay nang nakapikit at plano niyang ulitin ang buong araw. Ngunit makikita niya ang sarili ilang segundo pa lamang sa nakaraan. Pagkatapos ay sinabi ni Takamine sa kanya na ibinalik niya lang ang bahagi kung saan umasa siya sa kanya para tanggalin ang kanyang plano, at ngumiti si Shirota. Alam na hinding-hindi niya tatalikuran ang pagiging matapang. Habang bumababa sila sa hagdanan, ipinaalala ni Takamine kay Shirota na marami pa siyang nakabinding takdang aralin, at tutulungan niya ito kapag nagsimula na ang bakasyon sa tag-araw. Sinubukan ni Shirota sabihin sa kanya na kaya niya itong gawin ng mag-isa, ngunit tumangging makinig si Takamine at umalis. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ni Shirota ang kanyang sarili sa silid ni Takamine na gumagawa ng kanyang mga takdang aralin. Napansin niyang paulit-ulit niyang ginawa ang parehong pagkakamali, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang i-restart ang aralin para tumigil siya sa pagiging hanggal. Umalis siya pagkatapos para magtimpla ng kape para sa kanya, at sa pagdaan, sinabi niya sa kanya na hindi babalik ang mga magulang niya hanggang sa makalawa. Dahil dito ay lumakas ang pintig ng puso ni Shirota, at nang magkamali siya muli sa kanyang takdang aralin, tinanggal niya ang kanyang melon wraps para ibalik ang oras. Pagkalipas ng ilang oras, tinukso ni Takamine si Shirota sa pagtatanong kung sinasadya niya ang pagbagal, para makapag-sleepover siya at magkaroon ng pagkakataong maglambingan sa gabi. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na mayroon siyang pusa na magpoprotekta sa kanyang record, at nais itong makita ni Shirota dahil mahal niya ang mga pusa. Pumayag si Takamine na magpakita bilang kuting at umalis ng silid, para bumalik na suot ang mga tainga ng pusa. Siya, mas lalong pinalalim ang pagganap bilang pusa at sinimulang tuksuhin si Shirota ng labis na hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang takdang aralin. Napansin niya pagkatapos na namumula ang kanyang mga tainga dahil sa hiya, kaya naman sa gabi, binigyan na niya ito ng pagkakataong makapagpahinga. Natapos niya rin sa wakas ang kanyang gawain at paalis na sana, nang makita niyang umuulan sa labas at hindi ito titigil hanggang bukas ng umaga. Ayaw ni Takamine na magkasakit siya, kaya pinakiusapan niya itong manatili muna sa magdamag, at nagpasya si Shirota na matulog sa pasilyo. Gayunpaman, iminungkahi ni Takamine na gamitin na lang nito ang silid tulugan para sa bisita at inalok pa nitong hugasan ang kanyang likod sakaling gusto nitong maligo.
Pagkatapos, ipinakilala niya si Kuro ang pusa sa kanya, at agad na nagustuhan ito ni Shirota. Bigla na lang namatay ang mga ilaw, at iminungkahi ni Takamine na hintayin nila ito sa kanyang silid. Pagkatapos, hiniling niya kay Shirota na magkwento ng nakakatuwa, at nang mawalan si Shirota ng maisip, hiniling niya rito na magbahagi ng mga kwento noong bata pa siya at kakawala pa lang sa paggamit ng diaper. Sinabi ni Shirota na madalas siyang bumibisita sa bahay ng kaibigan para maglaro, ngunit mas interesado si Takamine sa ibang kwento. Pagkatapos, tinanong niya kung gusto niya ng tubig, at nang sumagot ito ng oo, ininom niya ng buo ang buong bote sa harap niya at hiniling sa kanya na dilaan ang natapong tubig mula sa sahig. Hindi maintindihan ni Shirota kung bakit siya galit na galit at ipinapalagay niyang marahil ay hindi sapat ang pagiging kawili-wili ng kanyang mga kwento sa nakaraan para rito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung pwede niyang gamitin ang shower, ngunit lumabas si Takamine ng silid at bumalik na nakasuot ng tuwalya, sinabing hindi niya magagamit ang shower dahil ubos na ang lahat ng tuwalya. Pagkatapos ay humiga siya sa kanyang kama na nakatalikod kay Shirota, at pinilit nitong alalahanin ang isang kwentong magpapasaya rito. Pagkatapos, bigla, naaalala niya ang isang araw nang makilala niya ang isang babae na halos kasing edad niya, at pareho nilang inalagaan ang isang ligaw na pusa, na nagpalingon kay Takamine sa kanya. Naalala niya kung paano umulan minsan, at tumakbo siya na may dalang tuwalya papunta sa karaniwang tirahan ng pusa. Pero nakita niya na nandoon na ang babae na may tuwalya at payong. Tinanong ni Takamine kung bakit hindi siya nagsimula sa kwentong yun, at sinabi ni Shirota na dahil may masamang wakas pala ito. Ang babaeng tinutukoy ay si Takamine, at inamin niya ang kanyang nararamdaman kay Shirota. Gayunpaman, hindi niya nabigyan ng sagot ang babae sa panahong yun, kaya tumakbo ito palayo at hindi na bumalik sa parke. Hindi na niya nakita pa si Takamine, kahit nang sinubukan niya itong hanapin, at ngayon ay pinagsisisihan niya ang hindi pagbibigay ng sagot dito. Pagkatapos ay tinanong ni Takamine kung ano ang gagawin niya kung muli niyang makita ang babaeng yun, at inakala ni Shirota na magkaibigan si Takamine at ang babaeng yun. Kahit na inis, natutuwa siya na. Naaalala ang kwento, ngunit lahat ng pambabala ay nawala sa kanya nang marinig niya ang kulog sa labas. Hindi niya namalaya na nahulog ang kanyang tuwalya at tumalon kay Shirota, na naging dahilan upang mapagtanto nito na sadya niyang pinatagal ang kanyang takdang aralin dahil ayaw niyang mag-isa sa gabi. Habang nakahiga siya sa ibabaw niya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang baligtarin ito, ngunit nang ipaalala niya na mananatili ang kanyang mga alaala, iginiit niya na kalimutan nito ang pangyayaring ito. Matapos maibalik ang kuryente, nagpasya si Takamine na magluto ng hapunan, ngunit hiniling ni Shirota na huwag siyang gumawa ng anumang espesyal para sa kanya. Galit niyang sinabi na wala siyang sinabing anuman tungkol sa pagluluto para sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang hahayaan niya ito kumain ng tirahan. Pagkatapos niyan, nagmungkahi siya na maglaro sila kung saan kailangan nilang umarte bilang Nolly Wednesday, at kung sino ang unang lumabag sa karakter ay mananatiling birhen habang buhay. Nang sabihin ni Shirota na napakalaki ng taya, ipinaalala niya sa kanya na isa na siyang loner at walang gaanong magbabago para sa kanya. Pagkaalis niya sa silid, sumunod si Shirota at sinalubong siya ng kanyang kaakit-akit na figura, na siyang dahilan upang agad siyang lumabas sa role. Pinagbigyan niya siya, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon, at iginiit na dapat siyang umarte bilang kanyang asawa. Tinawag naman ni Shirota ang kanyang pangalan, at mahiyain siyang sinabihan na magbihis, kaya iniharap niya ang kanyang balakang sa kanyang direksyon at sinabihan siya na tulungan siya. Matapos bigyan siya ng plot armor, sinimulan niyang tulungan siya sa kusina, ngunit patuloy na napapalingon ang kanyang mga mata sa katawan nito, kaya naman nasunog niya ang sabaw. Ginamit ni Takamine ang kanyang kapangyarihan para baliktaran ang oras, at sa tulong niya, nagawa niyang makalikha ng isang bagay na nakakain. Habang sila'y magkasama, nagpasya si Takamine na subuan siya gamit ang sarili niyang mga kamay, iginigiit na ito ang ginagawa ng mag-asawa. Sa sandaling yun, tumapon ang sabaw sa kanyang hita, at iminungkahi ni Takamine na dilaan niya ito, na nagpakaba sa kanya. Sinabi niya na marami siyang inilang pagod sa paggawa ng sopas na ito at ayaw niyang masayang ito, at pinag-isipan ni Shirota kung gagawin niya. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa huling sandali, para hindi ito matapan sa kanya, at nang tanungin ni Shirota kung paano niya nagamit ang kapangyarihan ito nang walang anumang pabalat ng kwento, pinakita niya rito ang isa sa kanyang pasties.
Matapos maubos ang pagkain, nagpasya si Takamine na maligo, at sinabi ni Shirota na siya muna ang maghuhugas ng pinggan. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ito na ang mga nuluwad ay sabay na naliligo, ngunit tumanggi pa rin si Shirota na sumama sa kanya. Nang maglaon, nag-iisa siya sa paliguan nang biglang pumasok si Takamine, at nagulantang si Shirota, sinabing labis na ang ginawa nito. Gayunpaman, inihayag ni Takamine na nakasuot siya ng bathing suit sa ilalim, ngunit mas mapaglaro ito kaysa sa kanyang karaniwang kawalan ng panloob. Mode. Pagkatapos ay nagmakaawa siya na maghintay si Takamine hanggang sa matapos siya, ngunit nagpapanggap pa rin si Takamine bilang asawa niya at nag-alok na hilurin ang kanyang likod. Sinabi niya rito na ginagamit lang niya ito bilang mannequin para sa pagsasanay, at kailangan itong sumunod bilang pambayad sa pagkain. Sa huli, pumayag si Shirota na gawin ni Takamine ang gusto nito habang sinasabi sa sarili na hindi niya hahayaang sumikat ang araw sa timog na polo. Nang lumapit si Takamine, si Shirota ay nasa bingit ng pagkawala sa sarili at nagsimulang magbilang ng mga prime number upang panatilihing abala ang sarili. Noon din, naramdaman niya ang mga dibdib ni Takamine na dumidikit sa kanyang likod at lumingon siya, upang makita lamang na may hawak itong malalambot na unan para maiwasan ang pagdikit. Dahil doon, sinimulan na niyang hilurin ang likod nito, at pagkatapos ay lumapit, iginigiit na hayaan siyang hugasan ang kanyang buhok. Alam ni Shirota na wala siyang magagawa, kaya hinayaan niya itong gawin ang gusto nito habang naglalagay ng shampoo sa kanyang buhok. Nagpaumanhin si Takamine dahil sa paggamit ng shampoo ng babae sa kanyang buhok, at nagalit si Shirota dahil ang buhok niya ay amoy bibig nito. Bigla niyang sinubukang itulak ito pabalik at hindi sinasadyang napahawak sa maselang bahagi nito, na naging sanhi upang mabilis siyang magtago sa bathtub. Sa simula, naguluhan si Takamine, ngunit napansin niya na mayroong umusbong na kakaiba sa kanya at agad itong tumakbo palabas ng shower. Kalaunan, si Shirota ay nasa guest room. Nagtataka kung ano ang sumapi kay Takamine kanina nang bigla siyang pumasok at pumapatong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung naintindihan ba nito ang ibig niyang sabihin sa kanya, na nagpapaisip kay Shirota na sinusubukan nitong maging malambot. Gayunpaman, sinundan niya ito sa pagsasabing siya ay isang mas mataas na nilalang na may hawak ng renda ng kanyang buhay, na nagpatanto kay Shirota na labis itong nagmamando dahil ipinakita niya ang kanyang mahinang panig kanina. Ilang araw pagkatapos, inatasan silang magpatrol sa Fireworks Festival, at kinilig si Shirota nang makita si Takamine na nakasuot ng yukata. Matapos ang isang maikling pagsusuri, hiniling niya kay Shirota na i-reload ang kanyang mga hita, sinasabing, galing siya sa bahay ng walang panloob. Naguguluhan si Shirota habang naghahanap ng tagong lugar, ngunit sinabi sa kanya ni Takamine na gawin na lang doon mismo dahil walang pumapansin sa kanila. Nang mag-alangan siya, nagkunwari si Takamine na sira ang tali ng kanyang sandalyas at kailangan niya ang tulong nito sa pag-aayos, na nagbigay daan kay Shirota na gampanan ang kanyang tungkulin. Pagkatapos nyon, iminungkahi niyang humanap sila ng lugar para panuorin ang mga paputok, ngunit habang naglalakad sila, inakala ng mga tao na sila ay magkasintahan. Nagsimulang isipin ni Shirota kung paano magpapakamataas si Takamine kung marinig niyang napagkakamalan silang magkasintahan, at napunta ang kanyang isip sa kung paano matatapos ang gabing ito kung sila ay talagang nagde-date. Binalik siya sa realidad ng ang tunog ng mga paputok, at nagpasya si Takamine na ulitin ang paglalakad upang makita ang ibang lugar. Pumunta sila sa isang lugar na puno ng mga magkasintahan, at nakita ni Shirota ang isang naghahalikan, na nagpakaba sa kanya. Kapag iminungkahi ni Takamine na magpahinga sila rito, ipinapalagay ni Shirota na balak nitong ipagawa sa kanya ang mga bagay na pribado o mapangahas tulad ng ibang magkasintahan. Habang sumasabog ang mga paputok, muli siyang pinapa-reload nito, dahil abala ang lahat sa panunood ng mga paputok. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang pagsusuri sa iba pang lugar at walang nakitang palatandaan ng anumang gulo. Napansin ni Shirota na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya nilapitan niya ito upang tanungin kung ayos lang siya. Pinaandar niya ang kanyang munting utak upang maalala kung paano siya dinala nito sa lahat ng mga lugar na iyon, marahil dahil nais nitong makasama siya, at nagtataka kung inaasahan niyang umamin ito sa kanya. Tinitingnan niya ang mukha nito at napagtanto niyang ito'y walang emosyon tulad ng dati, na lalo pang nagpalito sa kanya. Nang magsimula ang mga paputok, tinanong niya ito kung ano ang palagay niya sa mga ito, at sinabi ni Shirota na magaganda ang mga ito,
na nagpatawa sa kanya. Dahil doon, nagpa siya silang umuwi, at hindi pa rin maintindihan ni Shirote kung bakit patuloy nitong inuulit ang oras. Ilang araw pagkaraan, tinawagan ni Takamine si Shirote upang ipaalam na bibisitahin nila ang Aljika University, dahil gusto niyang malaman kung ito ay ayon sa kanyang pamantayan o hindi. Pumayag si Shirote na samahan siya, ngunit hindi siya sigurado kung makaka-enroll siya sa ganoong prestihiyosong universidad. Tinanong ni Takamine kung ano ang mga plano niya para sa hinaharap, at nang sabihin niyang hindi siya sigurado, itinaman niya ito na ang tanging tamang sagot ay sundan niya siya saan man siya magpunta na parang isang mabait na maliit na tuta. Idinagdag niya na gusto niyang ipagpatuloy nitong maging kanyang closer, at alam ni Shirote na posible lang yun kung mag-e-enroll siya sa parehong universidad na pinapasukan nito o magiging isang NEET. Pagkatapos, sinabi niya rito na may ipapakita siya at binuksan ang kanyang camera, at nakita ni Shirote na ang kanyang anyo ay masyadong mapang-akit. Sabi niya bumili siya ng bagong kasuotang mapang-akit at gusto niya itong subukan, ngunit nagtaka si Shirote kung bakit hindi niya ginawa yun sa fitting room. Sabi niya binili niya raw yun online dahil ang receptionist ay nahihiya siyang bentahan siya ng ganoong klaseng gamit, at kasalanan din ni Shirote dahil noong namili sila, siya ang pumili ng pinakamapangahas na pares para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Shirote kung ano ang itsura ng mga pangilalim, at labis itong ikinagulat ni Shirote at namula ang kanyang mukha. Habang tinatakpan niya ang kanyang mukha, sinabi niya rito na mas marami siyang makikita sa kanya kung mag-e-enroll siya sa parehong universidad na pinapasukan niya. Nang itanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ikinwento ni Takamine ang tungkol sa kung paano siya mapipilitang sumali sa isang club sa kanyang unang araw at matutuklasan niyang ito ay tungkol sa palakpak. Sa kalaunan ay mahahanap niya ang kanyang panloob na Bonnie Blue at magsisimulang gumawa ng OnlyFans, at iyon ang paraan para mas makita pa ni Shirote ang mas marami sa kanya. Nang hilingin ni Shirote na huwag siyang magbiro tungkol sa ganoong bagay, ibinigay niya sa kanya nang di sinasadyang tanawin ng kanyang dibdib at hinihiling na sumali siya sa parehong universidad na pinapasukan niya upang maprotektahan siya mula sa mapunta sa masamang landas. Sakto noon, nahulog ng pusa niyang si Kuro ang telepono, at mabilis na tinapos ni Takamine ang tawag. Sinabi kay Shirote na mapaparusahan siya kung hindi siya makapasok sa OJK University. Kinabukasan, nakipagkita si Shirote kay Takamine sa labas ng universidad, at habang naglalakad sila sa loob ng campus, hindi maiiwasang mapatingin sa kanya ang lahat ng lalaki. Napansin niya noon na nakatitig din si Shirote sa kanya, kaya pinayuhan niya ito na dapat nasa universidad ang focus niya sa halip na sa kanyang kaanyuan. Sinabi niya noon na ang kanyang kalidad ng buhay nakadepende dito kay Shirote, dahil kung hindi siya makarating dito, mapipilitan siyang gawin ang maruming gawain ng mag-isa. May makakakuha ng video sa kanya at i-blackmail siya, at magtatapos siya bilang numero 1 pinakahinanap na tao sa isang website. Sinabi ni Shirote na hindi yun mangyayari dahil palagi niyang pwedeng ibalik ang araw, at na-realize ni Takamine na isa siyang nakakainip na hanggal na hindi man lang makisakay. Muli niyang tinanong kung ano ang mga plano niya sa hinaharap, idinagdag na hindi niya kailangang bulahin siya sa pagsasabing gusto niyang sundin ang mga yapak niya. Sinabi ni Shirote na naiisip niyang magtrabaho, na ikinagulat ni Takamine. Tinanong niya kung may matibay na dahilan, at sumagot siya na hindi siya. Ayaw maging pabigat sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagkaantig, sinabi ni Takamine sa kanya na maghanap ng part-time na trabaho dahil kailangan niyang unahin ang pagiging kanyang aparador. Pagkatapos nyon, nagtungo sila sa information center kung saan nagbigay ng talumpati ang propesor tungkol sa lahat ng dahilan kung bakit mas mahusay ang kanilang institusyon kaysa sa iba. Sa huli, prangkang tinanong ni Takamine sa kanya kung ano ang mga benepisyo ng pagtatapos dito, at sinabi ng lalaki sa kanya ang tungkol sa isang Certificate of Merit na nakakatulong upang makakuha ng magandang trabaho. Pagkatapos nito, bigla siyang napaisip ng malalim, at pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, idineklara na gusto niya itong gawin muli. Muli niyang tinanong ang parehong tanong at sinabi kay Shirote na gusto lang niyang baguhin ang kanyang tanong. Pagkatapos noon, inutusan niya itong gawin ang kanyang mga tungkulin sa aparador, ipinapaliwanag kung paano walang tsansa na makita sila ng sinuman dahil nakaupo sila sa likod. Lumuhad si Shirote at mabilis na isinuot ang mga ito sa kanya, ngunit sinaway siya nito dahil hindi niya ito ginawa ng maayos. Bilang parusa, idiniin niya ang mukha nito sa pagitan ng kanyang dibdib at pinagawa ulit sa kanya hanggang sa magawa niya ng tama,
kalaunan habang naglalakad sila pauwi. Tinanong ni Shirota kung kinakailangan ba talagang gamitin ang kanyang kapangyarihan, at sinabi nitong gusto lang niyang mas ulit ito dahil kailangan niyang magretiro kung makahanap siya ng trabaho. Mas maaga, sinabi niya rito na patuloy itong magiging kanyang tagapagtago. Kahit makahanap pa siya ng trabaho, pero sinasabi niyang nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon pang mahigit 1 taon bago siya magretiro, at sasamsamin niya ang lahat ng lakas niya bago pa man dumating ang panahong yun. Sa sandaling yun, napagtanto ni Shirota na kahit pilitin siyang gumanap sa papel na ito, ang pagkakaroon ng nakikitang katapusan ay nagpapalungkot sa kanya. Kinabukasan, lahat ng estudyante ay pinagsabihang pumasok sa eskwela, at nang makasalubong ni Shirota si Takamine sa daan, habang nagsisimula itong suruan siya, napansin niya na ang lahat ng kalalakihan sa likod ni Takamine ay mas nakatingin dito kaysa karaniwan, para lang malaman na mayroon palang kaunting aberya sa kanyang kasuutan si Takamine. Mabilis siyang hamarang ang tanawin at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng palda, ngunit iginiit ni Takamine na sinadya niya ito dahil ito ang bagong TikTok trend. Nang tingnan siya ni Shirota na parang may sablay, tinanggal niya ang kanyang paldang gown at tumawag ng vanilla bago umalis. Hindi makapaniwala si Shirota na magagawa niya ang ganoong pagkakamali, para lang makita na nawawala rin ang isa niyang medyas. Pagkatapos ay nahirapan siyang buksan ang pintuan ng counter sa istasyon, na ikinabahala ni Shirota sa kanyang kalusugan. Habang nasa tren, inakala ni Shirota na wala siya sa kondisyon, at ang kanyang mga pagkakamali ay maaaring sumira sa kanyang perpektong imahe. Pagdating nila sa hintuan ng tren, napansin din niya na nakalimutan ni Takamine na isuot ang kanyang plot armor at patuloy na nakatitig sa kanyang dibdib. Dahil dito, napagtanto ni Takamine ang kanyang pagkakamali, ngunit patuloy siyang nagpapanggap na sinadya ang lahat. Maya-maya, sumabit ang kanyang damit sa pinto, at tumilapon ang mga butones, at agad na nalaala ni Shirota ang sinabi nitong sinumang makakita sa kanyang dibdib ay hindi maaapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Habang likas niya itong tinatakpan ng kanyang mga kamay, muling ginawa ni Takamine ang buong araw, at muling nagising si Shirota sa kanyang silid kinabukasan. Naniniwala si Shirota na naging gulong-gulo si Takamine simula nang sabihin niya rito ang kanyang mga plano sa pagtatrabaho. Ayaw niyang maging isang lampa at walang alam tulad niya, kaya nagpasya siyang pumasok sa cram school sa Pag-asa, na makapasok siya sa parehong unibersidad na pinapasukan niya. Pagkapasok niya, nabangga niya ang isang babaeng may blonde na buhok na nagtanong kung siya si Shirota, kaya nalito siya. Matapos niyang kumpirmahin ang kanyang pangalan, agad siyang niyakap nito at nagpakilala bilang si Ellie. Matapos magpatala sa cram school, nakita ni Shirota si Ellie sa labas, at nalaala nila na 5 taon na mula nang huli silang magkita. Sinabi ni Ellie na hindi raw siya nagbago maliban sa kanyang tangkad, dahil mas matangkad daw siya noon kaysa rito. Naalala naman ni Shirota kung paano niya ito kalaro noong bata pa sila hanggang sa nagkaiba sila ng paaralan. Pinuri niya ang estilo nito sa pananamit, at tinawag naman ni Ellie ang sarili niyang isang modelo sa ginagawa. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung libre siya, at nang sumagot ito ng oo, ibinalik niya ito sa parke kung saan sila naglalaro noon. Nagbalik ang parke ng maraming alaala, pati na ang alaala kung saan nakilala ni Shirota ang batang Takamine. Tumakbo naman si Ellie patungo sa slide at masayang sumigaw kay Shirota na subukan ito kasama niya, na nagpaunawa kay Shirota na siya pa rin ang dati. Ipinakita rin niya dito ang isang water fountain, na nagpapaalala sa kanya ng mga laro ng water balloon na madalas nilang gawin. Nang sabihin ni Shirota, nakakatuwa ang mga yon, iminungkahi niyang gawin ulit nila yon, at ang matatalo ay kailangang bumili ng ice cream para sa nanalo. Si Shirota ay nag-aalangan dahil isa na siyang ganap na matanda, kaya nagdahilan siya na wala silang lobo. Agad na tumakbo si Ellie sa tindahan at nagdala ng isang buong pakete. Kaya, tuluyan ng sumuko si Shirota at pumayag na basahin siya. Pagkatapos, nag-concentrate siya at pinuno ang isang lobo, ngunit napakaraming tubig ang inilagay niya rito kaya't sumabog ito sa kanya. Nang bumalik si Shirota na may dalang tuwalya, sinabi niya rito na mabilis itong matutuyo dahil hindi niya suot ang kanyang mga panakip. Mayroon ng isang babaeng may kakaibang ugali sa buhay niya si Shirota, kaya sinabihan niya si Ellie na maghintay na lang sa upuan habang kukuha siya ng ice cream mula sa tindahan. Sa kanyang paglalakad, naiisip niya kung paano siya pagsasabihan ni Takamine kung makita niya silang magkasama ni Ellie, ngunit bigla siyang
Humihinto upang tanungin ang sarili kung bakit niya iniisip siya. Pagbalik niya, nagpakita si Ellie upang ipakita na tuyo na siya, at kinakabahang sinabi ni Shirota na huwag siyang maging kakaiba. Casual niyang sinabi na comfortable siya sa paligid nito dahil ang kanilang pagkakaibagan ay lampas sa kasarian, ngunit kakaiba pa rin ang pakiramdam nito dahil mas matanda na sila ngayon. Pagkaupo nila, tinanong niya kung anong unibersidad ang plano nitong pasukan, ngunit sinabi ni Shirota na baka hindi siya pumasok sa anuman. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ito pumapasok sa review center, kaya sinabi nito sa kanya na may isang espesyal na tao na umaasa na makapasok siya sa parehong unibersidad tulad nila, at gusto nitong magsumikap upang hindi niya sila biguin. Tinanong ni Ellie kung ang kasintahan ba nito ang tinutukoy niya, ngunit agad na natarante si Shirota at sinabing hindi. Pagkatapos ay naisip ni Ellie na siguro ay mahal niya ang babaeng ito, at siguro ay mahal din siya nito dahil inimbita siya nito sa unibersidad nito. Sabi ni Shirota na ang babaeng ito ay tinitingnan lang siya bilang isang gamit, ngunit alam ni Ellie na mas malalim pa rito ang dahilan dahil labis ang pagsisikap niya para rito. Sakto noon, may kaunting ice cream niya na tumapon sa leeg ni Shirota, at casual niya itong dinilaan bago niya napagtanto na hindi niya dapat ginagawa iyon sa mga lalaki. Nagsimulang matarante si Shirota, nag-iisip kung anong gulo ang kanyang kakaharapin kung nakita siya ni Takamine ngayon, nang marinig niya ang boses nito sa background. Doon niya napagtanto, nakatayo siya sa likod nito, at habang binibigyan niya ito ng masamang tingin, walang kamalay-malay na tinatanong ni Ellie si Shirota kung ang napakagandang babae ay kaibigan niya. Pagkatapos ay pinahiya niya si Shirota dahil sa pagiging kaiyahiya nito sa publiko, ngunit kinakabahan itong tinanong ni Shirota kung bakit siya naroon. Gayunpaman, ibinalik niya ang tanong at tinanong ito kung ano ang ginagawa niya, kaya sinabi ni Ellie sa kanya na naglalaro lang sila ng lobo. Napagkamala ni Takamine ang mga lobo bilang willy wrappers, kaya may kumpiyansang sinabi niya na walang lakas ng loob si Shirota na gamitin ang mga ito, ngunit nagulat siya nang kumpirmahin ito. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ellie ito na maglaro kasama sila bilang tatluhan, ngunit nagsimulang mag-imahinasyon si Takamine ng ibang uri ng tatluhan. Habang umaalis si Ellie para punuin ang mga lobo, pinalo ni Takamine si Shirota dahil sa pagiging walang hiya at masyadong mahilig, at nagbigay ng isang detalyadong talumpati tungkol sa kalinisan ng puri. Pagbalik ni Ellie, nilinaw niya ang hindi pagkakaintindihan na naglalaro lang sila ng balloon fight bago niya tanungin kung siya ba si Takamine dahil magkaklase sila dati sa gym. Naalala naman ni Takamine na siya ang masiglang babae na nakikipaglaro dati kay Shirota, kaya bigla siyang nagbago ng ugali at sinabihan silang umasta ng parang matatanda, o magkakaroon ng maling ideya ang mga tao. Pagkatapos ay lumingon siya upang umalis, ngunit pinakiusapan siya ni Ellie na manatili sandali at inutusan si Shirota na kumuha ng inumin para sa kanila. Pagkatapos, humingi ng tawad si Ellie kay Takamine, ipinaliwanag na napakatagal na niya sa isang paaralan ng mga babae kaya nakalimutan niya na kung paano kumilos sa paligid ng mga lalaki. Naniniwala rin siya na lumampas siya sa hangganan sa pamamagitan ng pagiging malapit sa taong mahal ni Takamine, ngunit sinabi ni Takamine na si Shirota ay isa lamang lingkod. Nang bumalik si Shirota, hiniling ni Takamine kay Ellie na huwag sabihin ng anuman sa kanya, kaya nagpa siya si Ellie na bigyan sila ng pribasya sa pamamagitan ng biglaang pag-alis. Pagkatapos ay sinabi ni Shirota kay Takamine na nakita niya si Ellie sa cram school, yung pinag-enrollan niya, para patuloy siyang maging malapit sa kanya kahit sa unibersidad. Sa pagkarinig nito, namula siya, at sa halip na tuksuhin siya, pinuri niya siya sa matinding pagtatrabaho at nangakong tutulungan siyang makapasa sa mga entrance exam. Nang sabihin ni Shirota na ayaw niya itong abalahin, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para baliktaran ang oras at tinuruan siya kung paano magpasalamat ng hindi tunog lampa. Pagkatapos, marahan niyang sinabi sa kanya na hindi yun abala at ginagawa niya yun para suklian ang kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos nito, inabot niya ang kanyang kamay para hawakan niya habang sinasabi niya sa kanya na ihahatid niya siya sa bahay para sa isang study session. Nang gabing yun, habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin, dumating si Kuro para makipaglaro sa kanya, ngunit sinaway siya ni Takamine dahil nadidistract siya. Gayunpaman, sa kaibuturan, tuwang-tuwa siya na gusto nitong mag-unibersidad dahil lang sa kanya. Ilang araw pagkaraan, pagkatapos ng cram school, Shirot at Ellie ang gusali nang dumating si Takamine at iminungkahi na mag-hangout sila kung saan. Sinabi ni Ellie sa kanila ang tungkol sa isang family restaurant na malapit doon na madalas niyang puntahan,
at nagpasya silang pumunta roon. Nag-aalala si Shirota kay Takamine dahil sa nangyari sa parke. Ngunit biglang dumating ang isang magandang waiter na nagngangalang Rurika upang kunin ang kanilang order. Lumabas na magkaibigan pala sina Ellie at ang babaeng ito at umorder ng isang bundok ng fries, pagkatapos ay sinabi ng babae sa kanya na matatapos ang kanyang shift sa loob ng 1 oras. Pagdating ng kanilang order, tinanong ni Takamine si Shirota kung paano ang cram school niya, at sinabi ni Shirota na bumubuti na ang pakiramdam niya. Nakahinga rin siya ng maluwag na kasama niya si Ellie sa klase dahil nakakatulong ito para pakalmeyan ang kanyang kaba. Tuwang-tuwa namang binanggit ni Ellie na dati ay magkasama sila ni Shirota sa paggawa ng takdang aralin noong bata pa sila, na siyang nagpaselos ng kaunti kay Takamine. Mapaglaro nitong ipinahiwatig na gusto ni Shirota na napapalibutan ng mga babae dahil napakapilit nito na makasama siya sa pag-aaral noong nakaraang araw. Hindi na unawaan ni Ellie ang pahiwatig at hiniling na sana nandoon din siya. Ngunit sinabi ni Takamine na manyak si Shirota na pinilit siyang mag-cosplay bilang pusa para matupad ang kakaibang pagnanasa nito. Muling si Ellie, hindi na uunawaan ang sitwasyon at nagmungkahi na magkaroon sila ng group study at maging sleepover. Nang tumanggi si Shirota sa sleepover, pinaalalahanan siya ni Ellie kung paano sila madalas magkaroon ng ganoon noon. Nang marinig ito, sinabi ni Takamine kay Ellie na mapanganib ang mga sleepover kasama si Shirota dahil nagiging Johnny's since ito pagsapit ng hating gabi, ngunit hindi man lang alam ni Ellie kung sino yon. Nang tanungin ni Shirota si Takamine kung bakit ito nagsisinungaling, sinabi niya na ayaw niyang isipin ni Ellie na pareho pa rin ito sa dating pagkatao niya dahil mas kilala niya ito kaysa kay Ellie. Kalaunan, bago sila maghiwalay, hiniling ni Takamine kay Ellie na ingatan ang kanyang pagkabirhen kapag kasama si Shirota, at kakatwang hiniling ni Ellie na makausap siya. Nang sarilinan, nang makarating sa likuran, humingi ng paumanhin si Ellie kay Takamine dahil inakala niyang nag-aalala si Takamine na baka gumagawa siya ng motibo kay Shirota. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagkukwento ng mga lumang panahon na madalas silang mag-sleepover, sa paniniwalang ipinagseselos nito si Takamine. Bago pa makapagsalita si Takamine, nilinong niya na magkaibigan lang sila ni Shirota at mayroon na siyang dine date. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na mas gugustuhin niyang i-date si Takamine kaysa kay Shirota, ngunit naantala ang kanilang pag-uusap nang dumating si Rurika. Umalis si Ellie na magkahawak kamay, at napagtanto ni Takamine na si Ellie ay isang lesbian na kasapi sa kabilang panig. Pagkatapos, muling nakipagkita si Takamine kay Shirota at sinabi sa kanya na pinag-usapan nila ni Ellie kung gaano siya kadesperado na makahanap ng kaligayahan sa pag-ibig. Inamin din niya na nagduda siya kay Ellie nang walang dahilan, na ikinalito ni Shirota. Samantala, sinisita si Ellie ng kanyang nobya dahil sa pakikipag-flirt kay Takamine, ngunit sinabi ni Ellie sa kanya na magkaibigan lang sila. Pagkatapos, ibinunyag ni Takamine na iniwanan siya ni Ellie ng ilang lobo noong isang araw at tinanong si Shirota kung gusto nitong paglaruan ang mga ito. Pinataas niya ang pastahan sa pagsasabing kung sino ang makakuha ng mas maraming palo ay makakagawa. Isang utos mula sa natalo, ngunit nagpasya si Shirota na hindi siya tamaan dahil ayaw niya itong basain. Nakapagtataka, tumalon siya sa harap ng kanyang bato at sinadyang magpabasa, ngunit dahil dito ay naging nakikita ang kanyang plot armor. Naalala ni Shirota na wala namang suot si Ellie noong una pa lang noon, ngunit biglang sumulpot sa harapan niya si Takamine, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Nang mapagtanto niyang si Ellie ang iniisip niya, ibinato niya ang ilang lobo sa kanya at tinapos ang laro. Pagkatapos, ipinapaalala niya rito na kailangan niyang sundin ang isa niyang utos, at inutusan niya itong linisin siya na parang pusa. Napagtanto ni Shirota na sinusubukan ni Takamine na gayahin ang ginawa ni Ellie sa kanya rito, at nag-aalangan siya dahil nasa isang pampublikong parke. Sinabi niya rito na walang ibang tao rito at nagawa na rin niya ito kay Ellie, kaya hindi na dapat ito maging problema. Sumuko si Shirota sa pagtutol at tinanong kung gusto niyang linisin ang kanyang leeg. Ngunit sinabi nitong malinis na ang kanyang leeg, at kailangan niyang pumili ng ibang lugar. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Shirota habang gumuguhit sa isip niya ang kahulugan ng kanyang gagawin, at sa huli, nagpasya siyang isagawa ang kanyang tungkulin sa tiyan nito. Matapos, tinukso siya ni Takamine sa pagtawag sa kanya ng Likitakan at sinabing pinagawa niya yon dahil gusto niya itong makasama. Gayunpaman, malabo niyang inamin na gusto rin niyang burahin ang mga alaala nito sa parke kasama si Ellie, ngunit nabigo ang kanyang mga plano ng si Shirota.
Bumagsak dahil sa mataas na lagnat. Pagkatapos sa huling araw ng bakasyon sa tag-init, dinala ni Takamine si Shirote sa isang pasilidad na pampalipas oras na pinili niya dahil gusto niya siyang bigyan ng gantimpala sa pagtatapos ng cram school. Gusto rin niya siyang tulungan sa pag-aaral, kaya si Shirote na mismo ang nagpasya na gantihan siya sa kanyang tulong. Habang nagsisimula silang maglakad, tinanong niya kung saan niya gustong pumunta, at iminungkahi ni Shirote na bumili ng inumin mula sa isang malapit na kafe. Pagkatapos ay ibinunyag ni Takamine na mayroon siyang 2 coupon para sa inumin, at siya ang manlilibre, ngunit nawala si Shirote bago pa matapos siyang magsalita. Bumalik siya makalipas ang ilang segundo, dala ang mga itim na inumin at sinabing siya ang manlilibre dahil inimbitahan siya nito rito, ngunit ibinalik ni Takamine ang oras at sinabi sa kanya na gusto niya ng vanilla. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang mga coupon para sa inumin at nagtago sa likod ng bahay habang sinasabi sa kanya na gawin ang kanyang mga itinatagong gawain. Pagkatapos, iminungkahi ni Shirote na pumunta sila sa isang tindahan ng Mordek General, at nang naroon na, nagsimulang tumingin si Takamine sa mga mag-agarang gamit. Nagkagusto siya sa isang plushie, at ginamit ni Shirote ang pagkakataong ito para magpaalam na pupunta sa banyo. Ngunit ang totoo ay umalis siya para kunin yun para sa kanya. Bago pa niya maipakita ito sa kanya, sinabi ni Takamine na hindi na niya gusto ang plushie, pinapante siya rito, at oras na at malamig na sinabi sa kanya na mas gugustuhin pa niyang mapahamak ng matindi kaysa tumanggap ng limos mula sa kanya. Pagkatapos, pumunta sila sa pantalan dahil gusto ni Shirote na sumakay sa bangka dahil hindi pa siya nakakasakay kailanman. Sa isa, habang siya'y nag-gown. Mahiyain namang sinabi ni Takamine na ito rin ang una niyang beses, at inalok na kuhanin ng rosas mula sa kanya dahil mukha siyang pagod, nang sabihin ni Shirote na ayos lang siya. Bigla siyang tumalon sa tubig at pagkatapos ay bumalik sa bangka, na sinasabing nadulas siya. Ibinalik niya ang oras bago pa sila sumakay sa bangka, ngunit tila hindi siya makita ni Shirote saan man. Lumingon siya at nakita siyang isinusuot ang kanyang plot armor, mag-isa sa malapit. Nang tanungin niya kung bakit niya ginawa iyon mag-isa, kinabahan siya at sinabing napagod siyang maghintay sa kanya habang nagsisimula siyang maglakad. Masama ang pakiramdam ni Shirote dahil gusto niya siyang suklian, ngunit pinagalit niya lang siya. Nang humingi siya ng tawad, sinabi sa kanya ni Takamine na hindi niya kailangang magpakitang gilas para sa kanya. Idinagdag niya na gusto niyang siya ang magbayad sa kanya para sa kanyang pagsisikap noong summer break, at doon niya napagtanto kung bakit kakaiba ang kinikilos niya buong araw. Nagpasalamat si Shirote sa kanya para doon, ngunit idinagdag din na hindi na niya kailangang magpakahirap pa dahil sapat na ang kanyang pagtrato sa kanya. Inamin niya na mas naging kumpiyansa siya dahil sa kanya, at sinuri pa niya ang lugar na ito para sa mga bagay na magugustuhan niya, at yun lang ay sapat na upang mapasaya siya. Tinawag siyang mayabang ni Takamine dahil sa pag-aakalang kaya niyang pasayahin siya. Ngunit sa loob-loob niya, kinikilig siya na napakabait nito sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya na dalhin siya sa susunod na bagay sa kanyang listahan, at ang dalawa ang nagsimulang maglakad. Makalipas ang ilang araw, papunta si Shirote sa bahay ni Takamine para sa isang study session at hindi sinasadyang nakasalubong si Ellie. Nang malaman ni Ellie kung saan siya patungo, kinulit niya ito na payagan din siyang sumama. Ngunit hindi masaya si Takamine dahil gusto niyang makasama si Shirote nang sila lang dalawa. Nang hilingin ni Ellie na turuan siya ng math, nag-alala si Shirote na baka magalit ito anumang oras. Tinanong ni Takamine si Ellie kung bakit hindi niya pinaturo sa kanyang kasintahan, at casual na sinabi ni Ellie na abala si Rurika sa kanyang trabaho at halos wala ng oras para sa kanya. Habang nakatuon ang isip ni Shirote sa katotohanang nagpalit ng panig si Ellie, napansin niya kung paano sinasadya ni Ellie na lumapit at hawakan si Takamine. At napapaisip siya kung pumunta rito si Ellie para mapalo ni Takamine. Habang nagmumuni-muni siya, biglang sinabi ni Takamine sa kanya na kumuha ng merienda mula sa tindahan. Nag-aalala si Shirote na baka kung ano-ano ang gawin ni Ellie kung iiwan niya siyang mag-isa kasama si Takamine, ngunit nang bigyan siya nito ng malamig na tingin, agad siyang lumabas. Pagkatapos, agad sinabi ni Takamine kay Ellie na umuwi dahil hindi niya kayang tulungan ang dalawang tao na mag-aral ng sabay-sabay, at pumayag si Ellie na umuwi kung sasabihin niya sa kanya kung may relasyon ba sila ni Shirote o wala. Sumagot siya na hinding-hindi niya papatulan ang isang kasing pangit niya, at hiniling pa kay Ellie na huwag ipilit ang imahinasyon nito sa kanya.
Iniisip ni Ellie na nagbibiro lang ito at sinabi na naaawa siya kay Takamine dahil si Shirota ay isang tanga. Idinagdag niya na may mababa itong pagpapahalaga sa sarili, kaya hindi niya kailanman mapapansin ang mga pahiwatig, at sumasang-ayon si Takamine na ang babaong yun ay parabang may hamster sa gulong sa halip na utak. Gumawa rin siya ng kasinungalingan na ang isang kaibigan niya ay may gusto sa ibang lalaki na hindi makakakuha ng anumang pahiwatig, ngunit alam ni Ellie na ang sarili niyang damdamin para kay Shirota ang tinutukoy niya. Nakikisakay siya at tinanong si Takamine kung ano ang ginawa ng kaibigang ito upang mapasa kanya ang lalaki, at nalaman ang tungkol sa cat cosplay, pati na rin ang insidente sa shower. Sinabi rin niya na ang kaibigang ito ay ubod ng ganda, at nalulungkot si Ellie nang malaman na hindi pa nahuhulog ang loob ng lalaki kay niya. Pagkatapos ay tinanong ni Ellie kung may nagawa ba siyang mabuti para sa dalaga, at sinabi ni Takamine sa kanya tungkol sa pagkakataong tumakbo si Shirota sa parke kinagabihan dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya tungkol sa pagkakataong handa siyang ulitin ang mga takdang aralin para lang gamaan ang pakiramdam nito, at maging ang pagpunta nila sa isang pasilidad panglibangan kung saan binalak niya ang buong araw para sa kanya. Ngunit ang pinakamabuting ginawa niya ay ang labis na magsumikap para makapasok sa parehong universidad na pinapasukan niya. At ang marinig ito ay labis na kinilig si Ellie. Nag-aalala si Takamine na ang mga pagkilos na ito ay maaaring hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang moral na obligasyon. Ngunit naniniwala si Ellie na walang sino man ang gagawa ng ganoong mga bagay para sa isang taong wala silang damdamin para kay. Patuloy pa ring nagkukunwari si Takamine at sinabi kay Ellie na ipaparating niya ang mensaheng ito sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, tinanong niya kung dumating si Ellie para makipag-usap sa kanya tungkol dito o para sadyay ng kanyang dibdib, at nagpanik si Ellie dahil hindi niya inasahan na mapapansin ni Takamine ang kanyang intensyon. Sasabihin ni Takamine na papayagan niya itong paglaruan ang kanyang mga unan kung hihingin lang nito, hindi alam na kaka-rating lang ni Shirota sa bahay. Nakatayo sa labas ng silid, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa loob. Habang sumisilip siya, naririnig niya si Ellie na naglalarawan sa pagiging malambot ng mga pom-pom ni Takamine, at pinagulo nito ang kanyang imahinasyon. Naririnig niya si Ellie na gumagawa ng masasayang ingay at nagtataka kung ano ang nangyayari sa silid, hindi alam na naglalaro lang ang mga babae kay Kuro. Makalipas ang ilang araw, naglalakad si Takamine papunta sa eskwela kasama si Shirota, at nagrereklamo na dala niya ang kanyang payong kahit tumigil na ang ulan. Gayunpaman, gaman din ang loob niya na tumigil ito dahil ayaw niyang mabasa ng husto. Sinasabi rin niya na magiging manipis ang kanyang unipormeng pangtag-init kung madalas niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito nangyayari sa kanyang pananamit pangtaglamig. Napagtanto naman ni Shirota na malamang ay hindi siya nagsusuot ng panloob sa buong nakaraang taglamig, at ito ang dahilan ng kanyang pagkalito. Nang makita ito, nagsimulang tuksuhin ni Takamine si Shirota at pagkatapos ay nagmungkahi na maglaro sila, inutusan siyang humarap. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang baligtarin ang oras at gawing hindi niya dinala ang kanyang payong, ngunit pagkatapos ay tinatanong niya ito kung anong bahagi ng kwento ang ginamit niya para sa kanyang kapangyarihan. Kailangan itong tuklasin ni Shirota hanggang makarating sila sa istasyon, at susundin ng matatalo ang isang utos ng mananalo. Dagdag niya, kung mananalo siya, pipigilan niya itong makakita at makapagsalita, at pipilitin itong marinig lamang ang boses niya habang buhay habang nagsisimula silang maglakad. Nagsimulang mag-isip si Shirota ng mga paraan upang mahanap ang tamang sagot, at natanto niya na pwede niyang tingnan ang kanyang bukal kapag dumaan ito sa isang sanaw. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili na tumingin kung sakaling hindi ito nakasuot ng salawal, at kalaunan ay sinagot niya na ginamit niya ang kanyang mga pitch protector. Sa halip, ipinakita ni Takamine sa kanya na suot pa rin niya ito, na nangangahulugang ginamit niya ang isa pang bagay, at nanatiling tahimik si Shirota dahil ayaw niyang isipin ito na nakita niya ang kanyang roasted beef. Sinabi ni Takamine na nadismaya siya na nagkamali ito dahil ilang beses siyang lumakad sa mga lusak para ipakita sa kanya ang kanyang cookie, at nagulantang si Shirota nang marealize niya na sinasadya pala niya ito. Habang sumasakay sila sa tren, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa cultural festival at na kailangan nilang magtanghal ng dulang Cinderella. Sinabi ni Shirota na sa likod lang siya dahil may stage fright siya, at naaalala ni Takamine na hindi rin ito lumahok sa dula noong nakaraang taon. Sa pagkakataong ito,
gusto ni Takamine na nasa entablado para magampanan niya ang kanyang closet duties. Kung sakaling kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon sa klase, sinimulan niyang pumili ng mga gaganap para sa dula, at nagkasundo ang lahat na siya ang dapat maging Cinderella. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang gustong maging tagapamahala ng entablado, at nang itaas ni Shirota ang kanyang kamay, galit siyang tumuntong sa mesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Muli niyang sinimulan ang pulong at pinakiusapan si Shirota na kumuha ng tala sa pagkakataong ito. Habang lumalakad siya patungo sa pisara, sinimulan niyang sadyang dumay-kit sa kanya sa paraang hindi angkop, at napagtanto ni Shirota na gusto niyang gawin ito ang kanyang pribadong tungkulin sa harap ng lahat. Pagkatapos ay hiniling niya sa klase na magboluntaryo para sa papel ng prinsipe. At ilang iba pang lalaki, kabilang ang sikat na lalaki sa klase, si OG, ay nagpakita ng interes. Napagtanto ni Shirota na siguradong mananalo si OG sa botohan, ngunit dahil medyo playboy ito, voluntaryo ring lumahok si Shirota upang iligtas si Takamine mula sa pagiging laruan ni OG. Pagkatapos ay nagpasya siyang magbukas ng botohan, at ipinahiya ni OG si Shirota sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng boto. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Shirota si Takamine kung gagawin na ba niya si OG na bagong sikretong kasama, ngunit sinabi niya na hindi. Pagkatapos ay tinanong niya si Shirota kung bakit pa rin siya nag-apply para sa papel ng bantay ng prinsipe matapos matalo, at sinabi nito na gusto niyang maging isang entablado kung sakaling kailanganin siya. Sabi ni Takamine na ito ang plano niya sa simula pa lang, na ikinapagtataka ni Shirota kung sino ang bumoto sa kanya dahil mayroon siyang isang boto, isang araw bago ang pista. Nag-ensayo si Takamine ng dula kasama ang mga gumanap pagkatapos ng klase at hinikayat pa ang iba na maging bahagi nito. Maya-maya, isang babae ang humingi ng tulong sa paghahanda ng mga telon, kaya hiniling ni Takamine sa lahat ng libre na sumama. Nag-alinlangan si Shirota, iniisip na magiging abala lang siya, ngunit personal siyang hiniling ni Takamine na tulungan siya. Habang ipinapaliwanag niya ang gagawin, napansin ni Shirota na ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nagbibigay. Binigyan siya ng masamang tingin dahil nakita nilang hinawakan siya ni Takamine. Habang siya ay nagpipinta, nagtaka siya kung bakit nakikipag-ugnayan na sa kanya si Takamine ng lantaran ngayon, at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakamali. Nang marinig ito, ginamit ni Takamine ang kanyang kapangyarihan at ibinalik sila sa bago pa man siya magsimula. Pagkatapos, nagtago siya sa likod ng mga props at inanyayahan si Shirota na sumama sa kanya. Nang makarating sila doon, binigyang diin niya na ang pinipinta nitong eksena ay napakahalaga sa kwento, at kailangan niyang gawin itong perpekto. Pagkatapos, sinabihan niya itong umpisahan na ang trabaho, ngunit habang kinukuha niya ang isang plot cover mula sa kanyang bag, narinig niyang may tumatawag kay Takamine. Sa halip na maghintay, sumilip siya upang pakinggan ang sasabihin nila, habang nakayuko para kay Shirota. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang tungkulin sa aparador, muli niyang pinakiusapan ang lahat na tumulong sa backdrop, ngunit sinabi ni Shirota sa kanya na hindi niya naisalansan ng maayos ang kanyang damit panloob. Sinabi ni Takamine sa kanya na huwag mag-alala dahil inesikaso na niya ito, ngunit pinakiusapan din siyang bilisan sa susunod upang hindi na ito maulit. Pagkatapos, pinakiusapan niya itong tumulong sa mga backdrop, at maayos namang naging lahat sa pagkakataong ito. Nagtrabaho ng husto ang lahat hanggang sa paglubog ng araw, pagkatapos ay pinakiusapan sila ni Takamine na magpahinga at magsaya bukas. Habang nag-iimpake si Shirota para umalis, nakatanggap siya ng text mula kay Takamine, na nag-imbita sa kanya sa rooftop. Pagdating doon, nakita ni Shirota na nakakandado ang pinto at nagtataka kung may nagawa siyang ikinagalit nito. Ngunit casual na binuksan ni Takamine ang pinto at dinala siya sa bubong. Namangha siya sa kalangitan sa gabi, at sinabi ni Takamine na gusto niyang panuorin ang mga bituin kasama siya. Idinagdag din niya na, dahil ito ang huling taon niya sa eskwelahan, gusto niyang magtagal at pahalagahan ang sandali. Sinabi ni Shirota na magkakaroon sila ng isa pang pista sa susunod na taon, ngunit pinaalalahanan siya nito na magiging abala sila sa mga entrance exam sa panahong yun. Sabi niya gusto niya ang gabi bago ang isang malaking kaganapan dahil sa mataas na emosyon, at magiging mas masaya siya ngayong taon dahil sa kanyang espesyal na kasama. Shirota, nagtataka kung inimbitahan siya nito para maramdaman niya ang mataas na emosyon na ito, na nagtulak sa kanya na sabihin na maaari silang magkaroon muli ng mga cultural festival sa unibersidad.
Idinagdag niya na ang unibersidad ay kadalasang nagdaraos ng mas malalaking festival, kaya maaaring manatili pa sila magdamag para magtrabaho, na magbibigay sa kanila ng maraming oras para tumingala sa mga bituin. Gusto rin niyang manatili sa tabi niya at suportahan siya kahit sa unibersidad, at ang marinig ito ay nagpula sa kanya. Habang tumatahimik ito, nagtataka si Shirote kung may nasabi siyang nakapagpalungkot sa kanya. Ngunit nagsimulang magsalita si Takamine tungkol sa kung gaano niya kinasusuklaman si Cinderella nang una niya itong mabasa. Dahil daw ang pangunahing karakter ay pasibo at hindi naglalagay ng pagsisikap para sa bagay na gusto niya, ngunit siya. Nararamdaman din ang kawalan dahil mahirap ang walang lakas ng loob na gawin ang nais. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na ito ang tamang oras para sabihin ang nais niya. Kaya dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Shirote at malapit na sanang umamin, ngunit nang bumahing siya, biglang nataranta ang lalaki at iminungkahi na umalis na sila, kung hindi ay magkakasakit siya at hindi makakaganap bukas. Kinabukasan, iminungkahi niyang magkaroon sila ng rehearsal bago ang aktwal na dula, ngunit si OG ay hindi makita. Sa sandaling yun, napansin ni Takamine na pinagpapawisan ng malapot si Shirote. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinayla siya sa buong bulwagan habang ang lahat ay nakatingin na gulat. Siya, nagpapaliwanag na gusto niyang pakalmayan siya dahil kahit 2 linya lang ang kanyang sasabihin, gusto niya itong ihatid ng perpekto. Gayunpaman, lalong kinakabahan si Shirote nang makita niyang nakatingin ang lalaki sa kanya at itinulak siya papasok sa isang haunted house na may temang gagamba. Naniniwala siyang tama ang ginawa niya, dahil walang makakakita sa kanila rito. Ngunit napagtanto niya na nagkamali siya dahil takot na takot si Takamine sa mga gagamba. Iminungkahi niyang bumalik sila, ngunit humadlang ang pagmamalaki ni Takamine, at nagsimula siyang maglakad pauna, at biglang nagulat. Mabilis niyang ibinalik ang oras at sinabing nagpapanggap lang siyang natatakot, kaya nagsimula silang maglakad muli. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng peking multo na takutin si Shirote, ngunit mabilis na ibinalik ni Takamine. Oras para tiyakin na ayos lang siya. Sinasabi niya rito na peke ang lahat, kaya muling umarte si Takamine na parang bahagi ito ng kanyang plano. Habang patuloy silang naglalakad, nakaramdam si Shirote ng pasasalamat na marami siyang ginagawa para rito at nakita pa niyang nakakatuwa ang mga reaksyon nito. Nang bigla, natakot siya sa isang higanteng gagamba at napakapit kay Shirote. Ngunit nang dumating ang mas marami pang gagamba, sumigaw siya at tumakbo. Sinundan niya ito upang makita lang itong nakasabit sa sapot at hindi maayos ang suot, kaya mabilis niya itong sinimulang kalagan. Nang marinig niya ang ilang babaeng paparating, nagsimula siyang magpanik, dahil ayaw niyang makita ng iba ito sa ganitong kalagayan. Kaya, nagkunwari siyang isang nakakatakot na wizard at humaharang sa tanawin, pero para sa mga babae, napakawalang kwenta nito kaya lumakad na lang sila sa kabilang direksyon. Pagkatapos, si Takamine ay kumikilos na parang ang lahat ay ayon sa kanyang plano, at si Shirote naman ay sumasakay na lang parang isang asawang nasa katanghaliang gulang na sawang-sawa na sa kadaldalan ng kanyang asawa. Pagdating nila sa klase, isang babae ang nagbigay alam kay Takamine na hindi pa nagpapakita si OG, at hindi rin matawagan ang kanyang telepono, ng mga sandaling yun. Pumasok si OG na parang nahulog mula sa langit, at kahit na kaya itong baligtarin ni Takamine gamit ang kanyang kapangyarihan, ay sa halip ay nagmungkahi siya ng kapalit. Dahil nakadesisyon na ang papel ng bawat isa, inialok niyang putulin ang papel na may walang epekto sa kwento bago itinuro kay Shirote, na ikinagulat niya. Malapit nang magsimula ang dula, at si Ellie ay nasa madla kasama ang kanyang magandang goth na kasintahan, gumugulong ang kurtina, at nagsisimula ang lahat kay Takamine na gumaganap bilang Cinderella noong nabubuhay pa siya sa kagubatan. At si Shirote ay mukhang kagagawa ng kanyang mga magulang dahil bigla siyang nabigyan ng pangunahing papel na ito, sa kabila ng matinding takot. Sinasabi niya sa sarili na mayroon pa siyang oras para mag-ensayo, at kahit na marami siyang oras sa entablado, hindi naman siya maraming linya sa entablado. Inutusan ng madraste ni Cinderella na gumawa ng tsaa. Ngunit nang hindi ito masarap, ibinuhos niya ito sa mukha niya. Ito ay nagiging dahilan upang maging makita ang kanyang mga protector sa Peach, na nagpapadami sa lahat ng mga lalaki sa sabay-sabay. Nang matanggal niya ang mga ito sa sahig, nagalit ang lahat ng mga lalaki dahil sa malupit na paggamot na natanggap niya, at humanga ang cast sa likod ng entablado sa kakayahan ni Takamine na mapasama ang lahat sa kanya.
Isang araw, sinabihan siya ng kanyang mga stepsisters na linisin ang bahay habang sila ay pupunta sa isang masayang pagtitipon, ngunit gusto rin niyang sumama. Gayunpaman, nang malaman niyang sinunog nila ang damit na iniwan ng kanyang tunay na ina, siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at nawalan ng pag-asa. Pagkatapos nito, nagsimulang kumanta si Cinderella, at ang kanyang mahiwagang tinig ay sinagot ng isang fairy godmother na nagbigay sa kanya ng makeover. Habang nagbabago ang eksena, oras na para si Shirota ang umakyat sa entablado bilang prinsipe, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Di nagtagal, dumating si Cinderella na mukhang kaakit-akit, at ang makita siya ng ganoon ay nagpakalma sa kaba ni Shirota. Kaya nang tawagin siya sa entablado, pinakalma ni Shirota ang kanyang sarili at naglakad dahil gusto niya itong suportahan. Gayunpaman, nang makita niya ang 12-dosenang lalaki na masama ang tingin sa kanya, hindi siya makapagsalita. Sa sandaling yun, itinulak siya ni Takamine at inalis ang kanyang plot armor sa entablado, ibinalik ang oras bago magsimula ang sayawan. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga kasama sa palabas na bigyan siya ng ilang karagdagang segundo, at ginamit ang pagkakataong ito upang pag-alitan kay Shirota dahil sa pagkakamali. Galit niya itong tinanong kung bakit nakikinig sa sinasabi ng iba dahil wala naman daw umaasa na magpe-perform ito ng maayos. Pagkatapos, sinabi niya kay Shirota na tumuon lang ang tingin sa kanya kapag nasa entablado, na nagbigay kay Shirota ng kinakailangan niyang motibasyon. Pagkatapos ay lumakad si Shirota sa entablado at mahinahon niya itong inanyayahan sumayaw, at ito ang nagpatunay na namula talaga si Takamine. Pagkatapos niyan, sinimulan ni Shirota na i-visualize kung paano mamamatay ang mga ilaw saglit at pagkatapos ay tatutok kay Takamine para makakanta ito kapag siya ay bumalik na sa ulirat. Nakasubsob ang mukha niya sa likuran ni Takamine at nare-realize niyang itinatago niya sa ilalim ng kanyang bistayda habang nagtatanghal siya ng isa pang musikal. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang pares mula sa kanyang bulsa at sinimulang isuot ang mga ito sa kanya habang umaawit siya, ngunit ang pinakamahirap para sa kanya ay ang makasabay sa kanyang mga hakbang sa pagsasayaw. Sa huli, nagtagumpay siya sa kanyang misyon at nagawang itanghalang nalalabi ng palabas hanggang sa umabot ito sa sukdulan. Binisita ng prinsipe ang kanyang bahay dala ang sandalyas na naiwan niya at humingi ng pahintulot na isuot ito sa kanya. Bago mismo ang huling sandali, nakarinig sila ng sigaw at lumingon upang makita ang isang pilay na si OG na nagbibintang kay Shirota na isa siyang impostor. Nalilito si Shirota dahil hindi ito bahagi ng script hanggang sa malaman niyang nawala na ng katinuan si OG at kailangan niyang makisama, o ang dula ay masira. Habang mabilis na nakikisabay si Takamine, napagtanto ni Shirota na handang sirain ni OG ang palabas para lang mahawakan ang mga paa ni Takamine, kaya't nagpasya siyang magpakatapang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagbigay siya ng talumpati na nagsasaad na hindi niya hahayaang mapunta kay Cinderella ang isang kasing makasarili ni OG. Pinaninindigan niya na pasasayahin niya si Cinderella, at ito ang nagpahiyaw sa buong madla para kay Shirota. Kahit si Takamine ay labis na humanga sa kanyang tapang kaya hinalikan niya ito sa entablado, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumakas kasama si Shirota sa gitna ng madla. At nagbubunyi ang mga manunood sa bagong pagbabago ng kwento. Pagkatapos ng dula, tinanong ng mga babae si Takamine kung totoo ba niyang hinalikan si Shirota, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi totoo yun dahil nag-iimprovisa lang siya. Sa gabi, habang papalapit sa pagtatapos ang festival, nagbabantay si Takamine at Shirota mula sa kanilang silid-aralan, masaya na maayos ang lahat. Pinuri pa ni Takamine si Shirota sa pag-iimprovisa nito patungo sa katapusan, at ang katotohanan na hinalikan niya ito sa entablado ay nagpataka sa kanya kung iyon ang kanyang gantimpala sa pagiging kanyang pinagkakatiwalaan. Nang harapin niya ito, tinanong siya nito kung bakit niya iniisip na hinalikan niya siya, na siyang Siya ay kinabahan. Pagkatapos, sinabi niya na hahalikan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maintindihan nito, ngunit kinabahan si Shirota at sinabing naiintindihan niya. Hiningi niya ang sagot mula rito, at kinakabahang sinabi ni Shirota na hinalikan siya nito para gantimpalaan, at dahil din gusto nitong patuloy siyang maging kanyang closet sa kolehiyo. Nang marinig ito, ibinalik siya ni Takamine ng ilang segundo sa nakaraan at sinabihan siyang mag-isip ng mas magandang sagot. Ngunit sa sandaling yun, napagtanto niya na magsisimula na ang seremonya ng pagtatapos at kailangan niyang naroon, kaya sinabi niya rito na patuloy niya itong paglilingkuran hanggang sa malaman niya ang sagot. Pagkatapos,
Pinagawa niya rito ang kanyang mga tungkulin bilang closet at hiniling na sumama sa kanya sa seremonya ng pagtatapos, iniiwan siya. Litong-lito, matutuklasan kaya ni Shirote balang araw na may gusto sa kanya si Takamine, o mamamatay siyang birhen katulad ninyo. Ipaalam sa amin sa mga komento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, panoorin ang video na nasa screen.